Hello and welcome to The Shelf Life. It's me, Paul. And today, very excited ako. Matagal na time ko na hinihintay na magawa tong episode na to. Kasi talagang may feature ko dito yung yung isang part ng collection ko or another collection ko. Alam niyo naman na nagko-collect din ako ng shoes. And also, based from the last episode, pinakita ko, nagko-collect din ako ng mga action figures. And very excited ako dito sa episode na to kasi i-feature ko yung pinaka-favorite anime character ko of all time. So, sino siya? So, siya si Vegeta. Alright? So, today we're going to take a look dito sa recently released na SHF na action figure ni Vegeta. Hindi ganun kadalas mag-release ng Vegeta action figure. If hindi ako nagkakamali, ito lang yung Vegeta na figure na i-release ngayong taon. So this one, since madaming Vegeta releases no over time, para hindi malito, binibigyan nila ng parang tag name or parang alternate name no. So this is Vegeta Dangerous Pride. So na-release lang to a couple of months ago. So expect nyo itong mga coming na episodes, i-review natin yung mga recently released na Goku figures naman. So for now, let's take a look at this action figure. Hindi ko pa siya na-open though na-remove ko na yung yung seal niya. So very excited ako. Kasabay ko kayo sa pag-open ito. So come on, let's start. So for me, ang ganda-ganda ng tago muna natin yung box. So ang ganda ng ng SHF na action figures kasi kuhang-kuha nila yung yung look noong mga anime characters. So hindi lang naman siya exclusive sa Dragon Ball. Madami ring anime na fini-feature yung SHF. And hindi lang Dragon Ball, so maraming animes. Kung mahilig kayo sa anime, so ma-appreciate nyo to. Lalo na kapag nagko-collect din kayo ng mga action figures. So meron ding mga other animes like Naruto, JJK, Jujutsu Kaisen, Bleach. So madami pa. Yung ibang animes hindi ko fina-follow. Recently pala meron ding Hunter x Hunter. So meron ding Yu Yu Hakusho. So ang kino-collect ko lang is yung mga anime na parang nag-influence sa akin, no. Hindi ko naman kino-collect lahat ng animes, pero kino-collect ko yung mga mga select na animes na talagang nagustuhan ko and finalo ko ng matagal na panahon. So alam naman natin yung Dragon Ball, no, tuloy-tuloy pa rin ngayon. Meron Dragon Ball Super, no. Though I think nag-end na yung season 5. Not sure kung kailan lalabas yung next season. Pero, ayun. So, tara, dami ko sinasabi. Let's open. Okay. Alright. So, ayan siya. Gusto ko talaga yung forma ng mga ng mga bagong SHF figure. So, I think ito yung tinatawag nila na na 3.0 body or 4.0. So wala naman talagang official na version yung body. Not sure kung meron, pero usually depende yun sa build ng action figure. So kita nyo, meron pa siyang plastic, no? So re-remove lang natin siya. Usually so ang ganda niya kasi so isa sa mga trademark ng mga new release, no, is yung hair. So kung mapapansin niyo, not sure kung pansin, no, pero parang cel shaded siya, so parang mas malapit siya sa anime, no. Yeah. So mamaya ipapakita ko sa inyo para ma-compare natin yung another Vegeta figure. So ayan siya. So ito siya. So, isa sa mga napansin ko though, I think baka may QC issue though. Meron something sa hair. Ayan. So, hindi naman siya permanent. Ayan. So, okay na siya. Malinis na siya. Alright. Ayan. Okay. So, clean na siya. Ayan. So, yan siya. Pogi, no? So,
Ayun, so let's check yung legs. So very ano pa, tight pa yung mga joints niya, no? So yan. So alright. So check natin yung articulation niya, no? So kaya niyang mag-sit down. Okay. So let's check yung head. Alright. Okay. So tight pa din yung head. So I think nagro-rotate siya 360. Alright. So ito siya. Though hindi na remove yung battle armor niya. So fixed siya. Alright. So check naman natin yung mga accessories niya. So ito meron siya yung cross hands, no? So parang isa sa mga trademark look to ni Vegeta, yung parang nakaganyan lang, no? Though hindi siya na-remove, fixed din siya. So maganda siya sa display, no? Parang ang angas nung dating niya. Isa sa mga gustong-gusto ko kay Vegeta yung smile niya, yung smirk. Ayan, no? So parang meron siya pinaplanong masama lagi. Itong character na to, ano siya, Dragon Ball Z character siya. So alam naman natin kung fina-follow nyo yung Dragon Ball Z, medyo ano siya doon, anti-hero, no? Even though member siya ng Z Fighters, medyo yung intentions niya hindi ganun ka-good. Ang motivation lang niya is laging matalo si Kakarot, no? Yun yung parang motivation niya na malampasan si Goku. And so very competitive siya until now, no? Sa Dragon Ball Super. Ganun pa rin yung motivation niya, pero mas na siya doon, mas mellow na siya doon. Hindi na siya ganun ka-aggressive kay Goku, no? Yan. So dito sa Dangerous Pride, sa version na to, meron tayong 1, 2, 3, 4 pairs of hands. Then we have 1, 2, 3, 4 set of face plates, no? Ayan. So meron tayong also extra hair, no? Ito yung parang windy. Okay, so parang nahipan ng hangin. Then ang gusto ko dito sa figure na to is meron siyang extra set of feet. Alright, so dito sa model na to, I think ito yung sa Dragon Ball Z. Naalala ko meron doon na episode noong kinalaban niya yung android. Nakalimutan ko ng number eh. Pero yung matabang android, so naalala ko, ito yung gamit niya na shoes, no? All white siya. Alam naman natin doon sa before, no, nung Cell Saga, I think gamit niya yung parang merong parang stripes, medyo kakulay nung battle armor niya. Okay, so dito yung nakakabit is yung all white na boots. Okay? So part ng articulation, of course, yung mga toes niya. Ayan. So okay. So very easy siya, no, to stand and model. Okay? So ito yung gusto ko sa SHF, balance na balance, no? And since yung mga joints niya locked in, hindi siya basta-basta matutumba. Alright? So same as with other figures, no? If papalitan nyo ng feet. Okay. Yan. Alright, so ingat-ingat lang. Alright, so bagong-bago pa siya eh. Kung gusto nyong palitan ng feet, ayan siya. So medyo curved yung feet niya, yan. So it would help din, no, kapag gagamit kayo ng ng blower or yung heat gun. So para medyo lumambot siya para hindi siya masira. Right, so kaya lang natin na siya ibaon pa ng konti. Yan.
Okay, yan. So, kung gusto nyong iba yung gamitin na fit, pwede yan. Okay. So, same sa hands. So, nare-replace din siya. Okay. So, palitan natin yung kabilang hand. Usually kasi parang naka-ano siya. Ano nga ba yung famous na attack niya? Final Flash? So, yan. Yan. So, parang ganyan ba yan? Parang naka Final Flash. Sorry. Hindi talaga ako magaling sa modeling. Alright. Okay, so ganda-ganda niya, no? Lalo na kapag favorite mo si Vegeta, talagang ganda-ganda niya for me. Yan. So, kung gusto niyo medyo serious look, okay, so pwede natin palitan. So, medyo pa siya, matigas pa siya. No? Saan ba siya natanggal? Yun. Right. Medyo pailalim yung niya. Yung tanggal. Yawn. So yan. So medyo serious look siya, no? Hindi ganun kakaki. Doon kasi sa sa nakakabit sa kanya, medyo parang kaki siya. Though hindi ko sure kung talagang merong konting separation, no? Pero dito sa right side, yung sideburn niya medyo hindi naka-align. Pero sige, check ko na lang later. Ayan. So, ang ganda ng look niya. Para siya talagang anime. Cel-shaded siya. Alright. So, now, compare naman natin siya sa mga earlier na Vegeta releases. So, meron ako dito na yung ano nga ba yung name niya? Ito siya. Ayun, Awakened Super Saiyan Blood. Okay. So, ibang-iba yung itsura niya, no? Especially with the hair. Okay. So, ito very very shiny, parang metallic yung hair niya. So, pero on this version, yun nga, parang cel shaded, more more anime. Okay? Alright. So, tingnan natin yung height. Ayan, so parang mas taller, mas taller itong Awakened. So, parang mas taller. So, when it comes to body naman, parang mas mas bulky yung body niya. So, though hindi ito Super Saiyan 2. Ito ata yung, kung di ako nagkakamali, ito yung parang first time niya mag Super Saiyan. Alright, so ayun. Then meron akong isa pa na pwede natin i-compare. Though medyo na to. Medyo advanced na siya sa storyline. Ito naman yung sa Majin Buu na saga. Ito yung Majin Vegeta. So very old release na to. Wala siyang battle armor and ito talaga yung Super Saiyan 2, no. Dito siya nag Super Saiyan 2. So ito yung comparison ng tatlo. Okay? So maganda rin to kasi kita nyo may mga veins siya, oh. Hindi ko sure kung kita. Pero ang ganda rin ng detail niya. Medyo, ayan, oh, may mga veins siya. So, ayan. So, buti nakakuha pa ako nito kasi old release na to. So, meron din siyang vein. Ayan, sa ulo. So, ito yung time na siya, naging evil siya. Ayan. So, ayan. So, ito yung last na Vegeta na Super Saiyan, no? So, ito yung pinaka-latest, yung Dangerous Pride. Ayan, so I can't wait na to display to doon sa mga sa mga other na Dragon Ball Z characters ko.
So, thank you for spending time with me. And ito yung pinaka-first na anime na action figures na ni-review ko or in-unbox natin, and marami pa. Madami pa tayo mga episodes featuring not only Dragon Ball but other animes. Pero ako sa collection ko concentrate lang ako talaga kay Vegeta and kay Goku. So yun lang, dun lang ako nagfo-focus sa dalawa na yun. And ayun, so thank you for watching this episode, and if you like this content, please like and subscribe to help the channel. So again, see you next episode and God bless.